Hello po mga kaguragon. Ah, Isang magandang umaga po. Ah, Tayo po ngayon ay mag-aano ng ating blood sugar, mag-check ngayong umaga para makita natin kung ano ang ating kuha sa ngayong umaga. Hindi pa ho tayo nag-aalmusal, wala pang in-intake, wala pang tubig. So kailangan natin ma-check. Yung nag-fasting tayo ng 8 hours to 10 hours na wala pang almusal. Kailangan kasi ma-monitor yung ating blood sugar para ma-check kung ito ba ay nami-maintain yung ating tamang kuha ng blood sugar para sa isang normal, para masabing normal ang ating blood sugar. Naturuan na po tayo ng aking anak na magkuha kung paano kumuha ng ating blood sugar. So, titingnan po natin ito magagawa natin. For the first time, gagawin po natin to para makuha natin mismo sa sarili natin at hindi tayo laging dependent sa ating anak. So, ito na ho yung mga gagamitin natin ng mga instrumento. Ito po yung nilalagay dito sa ito, parang dito marired, dito ilalagay yung susundin lang natin yung paano tinuro sa atin. Ayan po. Ito po yung nilalagay dito, yung sinusuksok. Yan po. Susuksok natin yan. Ganyan. Ayan na po. Nag-active na po siya. Ready na siya. Pag lagyan natin ng dugo yan, makikita na kung ilan ang ating sukat ng ating dugo ngayong umaga. So, tapos, pag nagawa na natin yan, ay ito naman po. Sa karayom. So, gulahin natin. Ayan. Ayun, ganun natin. Ilang piraso na lang pala ito. So, paubos na yung ating ginagamit sa pagkuha ng dugo. Yung karayom. Ay, balik ito. Lipas na pala yan sa gilid. So, ayan. Kuha na lang tayo ng isa dito. Tapos na pala ito sa gilid. Ayan. Ayan. Para pagkuha, dali na lang natin. So, yan na po. Ngayon, bubuksan natin to para matingnan natin kung may karayom siya o wala. Pero kailangan natin i-dispose yan. Ayan, wala. Sakto po. So, dito natin ipapasok to. Ayan. Ipasok na natin. Tatanggalin po natin itong dulo para lumabas yung pinakadulo ng karayom. Ayan po natin. Ayan na po. Nakalabas na yung pinakadulo. Yan ang gagamitin natin para itusok sa atin ng daliri. Ayan. Okay na po. Ready na po siya. Tapos ngayon, yung alcohol. Ayan. Kailangan malinis po. Kinuhaan natin malinis. Yan. Kailangan daw dito sa gilid, dito. Para malambot at the same time, andito madaling ma-extract ng dugo. So, sundin lang natin kahit na medyo may kunting tayo pero hesitation. Ganun talaga eh. Gusto mong matuto. Yan. So, ganyan daw po. Itatapat natin dito. Ganyan. Yan. So, pag nakatapat ng ganyan, pipisilin natin to. Yan po, ganyan o. So, dito siya sa side ng para makakuha tayo ng dugo. So, ayan na. Gagawin na natin. Ayan na po. Ayan na.
So yung una tatanggalin daw po. And then pangalawa, ayan, pag nakaipon na, ayan na, marami na po. Ayan na. So ilalagay na po natin dito sa ayan, ganyan. Ayan na. Ayan na po. 97. Ay, salamat. Napaka-normal po. 97 ang ating blood sugar ngayong umaga. Wala pang almusal, wala pang kape. Hindi, bawal nga pala ang kape. Wala pang maligamgam na tubig. Wala pang luyang dilaw at malunggay. So, normal po, 97. Pag ang blood sugar daw po ay mula 90 hanggang 99, up to 110 ay maganda. Pero pinaka-the best daw, 90 to 99 po ang pinaka-normal ng blood sugar. So, yan po. Maraming salamat po. At sana nasundan niyo po yung ginawa ko para sa mga walang kasama dyan na gusto matuto para makuha ang kanilang blood sugar. Tingnan niyo lang po ang ginawa ko kung paano ginaya ko yung aking anak. Sinunod ko yung mga step by step para makagawa tayo ng pagkuha ng blood sugar sa umaga. At least 8 hours fasting na walang pagkain, walang tubig. Huwag munang mag-almusal para ma-check natin talaga yung pinaka-normal na kuha ng ating blood sugar. So, that's all for today mga paps, mga kaguragon. Maraming salamat po sa inyo sa pag-follow ng ating Facebook, ng ating YouTube. Maraming salamat po. Good morning at mabalos. Peace out.